the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. So ang pag-awit pala sa Lord, nanggagaling po sa ating mga puso. Amen po? Kaya ang pag-awit, hindi dahil po yan sa ganda ng boses, sa pangit ng boses. Ang pag-awit po natin ay nanggagaling po sa ating mga puso para po sa ating Panginoon, at ang ginagamit po ay mga himno at mga salmo, mga himno ng mga awiting spiritual. Okay? So tayo lahat po ay tumayo na po mga kapatid, at tayo po ay aawit po sa Lord, no? Para medyo matagtag po tayo. Okay? Awit po tayo sa ating Panginoong Diyos. Page 120. I love to tell the story. 120 po. Okay? Nandiyan na po ba mga kapatid? Amen. Amen. Purin po ang Diyos. Awitin po natin na nagagaling po sa ating mga puso para po sa ating Panginoon. I love to tell the story. Everybody church sing. I love to tell the story of unseen things above, of Jesus and His glory, of Jesus and His love. I love to tell the story because I know it is true. It satisfies my longings as nothing else can do. I love to tell the story. She'll be my theme in glory to tell the old story of Jesus and His love. Tayo ay pumipit at tayo ay mananalangin. Dakila naming Diyos, punong-puno ng pag-ibig at kahabagan, kami po, Ama, ay patuloy po na nagpupuri po sa inyo, Diyos, sapagkat kayo pong Diyos na karapat-dapat naming purihin po at sambahin. Ikaw po ang Diyos na may-ari po namin mga buhay. Ikaw po ang Diyos na hindi po nagbabago mula noon, ngayon at magpakailanman. Kayo po ang Diyos na gumawa ng langit at ang lupa at ang lahat ng mga bagay sa mundo pong ito. Ikaw po ang Diyos na buhay at pinakamakapangyarihan po sa lahat. Kaya, Panginoon, kami po ay sama-sama pumuli at salamat po, Diyos, sa inyong pagkilos po sa bawat isa. Salamat sa inyong kapangyarihan, sa inyong biyaya, sa inyong mga awat habag sa aming mga buhay, Lord. Na kung saan kami po ngayon ay malakas na sigla at taglay namin ngayon ang buhay na ito na inyo pong ipinagkaloob sa amin, pinakatiwala sa amin. Kaya ang buhay na ito, Panginoon, ay dapat po lamang namin paglingkod po sa inyo, Diyos. Salamat po at salamat din po, Panginoon, sa pribilehiyo po ito. Salamat sa buhay po ng bawat kapatid na narito, maging po sa mga kapatid na sa virtual worship, Lord. At nawa, Panginoon, sa amin pong sa mga imaga, sa amin pong pag-aralan yung mga salita, sa aming mga pag-awit para sa inyo, Diyos, ay hayaan niyo po nawa, Panginoon, na kayo po ang siya namin maitaas, madakila sa aming mabuhay, Lord. At nawa kami po ang siya niyo pong maibaba, Panginoon. At nawa, Panginoong Diyos, ay patuloy mo kaming turuan sa lahat po ng aspeto ng aming mabuhay, Lord. At ganyan po, Panginoon, nawa, pagpalaan niyo po nawa kami, O Diyos, ng inyong pong mga salita. Pagpapalang spiritual nawa, Panginoon, ang siya niyo pong ibuhos sa aming mga puso, sa aming mga buhay, sa aming buhay spiritual, Panginoon, upang kami po ay patuloy po na matuto, Panginoong Diyos,
sa inyo pong mga katuruan para sa aming Panginoon. Sapagkat alam po namin, O Diyos, na kami po bilang mga anak niyo po, ay dapat po kami matuto, dapat po kami sumunod sa inyong Panginoon, sapagkat wala pong ibang gumawa at tutulong sa amin, O Lord God. Wala ibang magturo sa amin, Panginoon, ng mga magagandang katuruan, kundi kayo lamang po, O Diyos. At nawa, tulungan niyo po nawa kami, Panginoon, sa amin pong pag-aaralan po ito. At anuman po ang inyo nakita, lahat lang balakid sa aming mga buhay, sa aming mga puso, nawa kami pong lahat ay inyo pong patawarin, O Lord God. Kami po nawa ay inyo pong bigyan ng malinis na puso na mga salita niyo po, Panginoon, ay amin pong masunod sa aming paglilingkod na ito. Salamat po, patuloy niyo rin po nawa, turuan ang inyong abang lingkod. At kayo po ang siyang may taas sa aming kalagitnaan, hindi po ang aming mga sarili, Lord. At nawa, Panginoon, sa pamamagitan po ng inyong mga misaya, Lord God, kami pong lahat, Panginoon, ay inyong pong i-convert na kami po'y matuto sa araw-araw po naming buhay, na kami po ay patuloy po na sumunod po sa inyo, O Diyos. Salamat po sa kalusugan, kalakasan po at kasiyahan. Salamat po sa mga problema, suliranin, pagsubok sa mga buhay, Lord, na inyo po kaming tinutulungan, na inyo po kaming pinagkaluban, Panginoon, ng mga kasagutan sa mga bagay na ito. Salamat po sa kagaan ng buhay. Salamat po, Diyos, sa inyo po mga biyaya at pagkapala sa aming mga buhay, Lord God. At tunay nga po, Panginoon, walang kakatulad at hindi po sapat ang aming mga buhay na ipagpapasalamat po sa inyo, Diyos, sapagkat tunay nga po na ikaw po'y napakabuti sa aming mga buhay, Lord God. Salamat po na marami. Tunay nga po, Panginoon, na sa inyo lamang po ang lahat na karangalan at kaluhatian. Sa pangalan po na Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Bago po tayo umupo, mga kapatid, no? Exodus chapter 14 po. Sagutan po tayo sa pagbabasa po ng mga salita po ng Diyos sa King James Version, which is Textus Receptus. Your text, your words. Okay? Exodus chapter 14, verse 1. Okay? Up to verse 21. No? Kasi maba po ito, hanggang 21 na po tayo, mga kapatid. Exodus chapter 14, verse 1 up to verse 21. Ako pong mauna at sunod po kayo. And the Lord speak unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel that they turn and plant before Hahiron Dol in the sea, over against Baal-Zephon, for it shall be encamped by the sea. For Pharaoh will say of the children of Israel, they are entangled in the land, the wilderness had shut them in. I will harden Pharaoh's heart that he shall follow after them, and I will be honored upon Pharaoh and upon all his host, that the Egyptians may know that I am the Lord, and they will be slaughtered. And it was told the king of Egypt that the people fled, and the heart of Pharaoh and of his servants was turned against the people, and they said, Why have we done this, that we have let Israel go from serving us? And he made ready his chariot and took his people with him. And he took 600 chosen chariots, and all the chariots of Egypt, and captains over every one of them. The Lord hardened the heart of Pharaoh king of Egypt, and he pursued after the children of Israel, and the children of Israel went out with an high hand. But the Egyptians pursued after them all the horses and chariots of Pharaoh, and his horsemen and his army, and overtook them, encamping by the sea, beside Pi-hahiroth, before Baal-Zephon. And when Pharaoh drew nigh, the children of Israel lifted up their eyes, and behold, the Egyptians marched after them, and they were so afraid, and the children of Israel cried out unto the Lord. And they said unto Moses,
Because there were no graves in Egypt, hast thou taken us away to die in the wilderness? Wherefore hast thou dealt thus with us, to carry us forth out of Egypt? Not is the word that we did in Egypt, saying, Let us alone, that we may serve the Egyptians. For it had been better for us to serve the Egyptians than that we should die in the wilderness. And Moses said unto the people, Hear ye not, stand still, and see the salvation of the Lord, which he will show to you today. For the Egyptians whom ye have seen today, ye shall see them again no more forever. The Lord shall fight for you, and ye shall hold your peace. And the Lord said unto Moses, Wherefore criest thou unto me? Speak unto the children of Israel that they go forward. Lift thou up thy rod, and stretch out thine hand over the sea, and divide it, and the children of Israel shall go on dry ground through the midst of the sea. And I, behold, I will harden the hearts of the Egyptians, and they shall follow them, and I will get me honor upon Pharaoh, and upon all his host, upon his chariots, and upon his horsemen. And the Egyptians shall know that I am the Lord, when I have gotten me honor upon Pharaoh, upon his chariots, and upon his horsemen. And the angel of God, which went before the camp of Israel, removed and went behind them, and the pillar of the cloud went from before their face and stood behind them. And it came between the camp of the Egyptians and the camp of Israel, and it was a cloud and darkness to them. But it gave light by night to these, so that the one came not near the other over. Sabay-sabay po tayo sa verse 21. And Moses stretched out his hand over the sea, and the Lord caused the sea to go back by a strong east wind all the night, and made the sea dry land, and the waters were divided. Ulit po, Panginoon, sa pagkabasa ng kanyang buhay, at banal na salita tayong lahat, kayo lahat, mga kapatid. Buti po, sa biyaya niyo. Mabuti po tayo, no, sa biyaya po ng ating Panginoon. Okay? Kaya, ngayong umaga ay dapat po tayo mag-focus sa pakikinig na masalita po ng Diyos. At sapagkat ang salita po ng Diyos ay napakahalaga, no? Sa bawat isa, ito po yung rema o written word of God na isinulat po ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang mga lingkod, na ito naman ang salita ng Diyos ay nagpapalakas po sa atin. Totoo po ba na ang salita ng Diyos nagpapalakas sa atin? Nagpapalakas sa ating espiritual, no? Kasi kung wala ang salita po ng Diyos, mahirap pagkasalita ng mga tao lagi ang ating narinig. Amen po? Alam na po naman natin na ang mga salita ng tao, minsan, mga, ano po yan, mga negatibo, no? Mga dinidiscourage tayo, minsan, no? Sa yung mga salita ng tao, mga kapatid. Kaya, para po tayo ay maging matatag sa paglilingkod po sa ating Panginoon, dapat po tayo ay maging alerto, maging focus po tayo sa mga salita po ng ating Panginoon Diyos na buhay. Okay? Now, our topic this morning is about stand still and see the salvation of the Lord. Okay? Actually, itong mga historical teaching na ito, mga kapatid, ay inuulit-ulit po natin. Bakit? Bakit pa tayo ay kumikit? Yumuko tayo ng langit. Amang banal, maraming po salamat sa katatapos na po ng inyong gawain. Salamat po sa inyong mga palala sa amin, Lord. Salamat sa inyong mga biyat mga pala. Salamat po, Diyos, sa iyong kapangyarihan, Lord, na kami nakita, aming naranasan sa buhay po namin, na kami po'y una inyong binago, Diyos. Inyong inayos ang aming mga buhay, Lord. Inayos niyo po ang lahat-lahat sa aming mga buhay. Salamat
Salamat na marami, maging po sa walang sawa niyo po na pagkaloob sa amin ang iyong mga biyaya at kapala sa aming mga buhay, Lord. Salamat din sa inyong habag. Sa lahat-lahat po ng mga ginawa niyo po sa amin, Panginoon. Marami pong salamat po, Diyos. At tunay nga po, Panginoon, na madalas po namin sinasabi, Panginoon Diyos, sa aming mga panalangin, na ang aming mga buhay, Lord, ay hindi po sapat para ipagpasalamat namin ang mga bagay na inyong ginawa para sa amin, Lord. Salamat po na marami, Panginoon, sa lahat. At nawa, Panginoon, sa amin pong mga aral ninyo na aming narinig, Lord. Nawa, ito po ay tumimo sa mga puso. Na kami po nawa ay magpatuloy po sa paglilingkod sa inyo, sapagkat alam po namin, O Diyos, na ang kaligtasan po sa inyo, Panginoon. Katulad po sa sinabi po, Panginoon, ni Jonah, nang sabi po niya, salvation is of the Lord. Salamat po na marami sa lahat. Sa inyong kabutihan, sa inyong kadakilaan po, Panginoon. Nawa, Panginoon, kami po lahat ay inyo pong tilusin, Panginoon, na ang buhay namin ay paglingkod lamang nawa namin sa inyo, Lord. At patuloy po hanggang po sa inyong muling pagbabalik, Lord. Tulungan niyo po nawa kami, Panginoon, sa araw-araw po naming buhay. Tulungan niyo po kami sa mga trials, sa mga pagsubukan, Panginoon, sa mga problema na aming naranasan. Alam po namin, O Diyos, mas dakila ka sa mga ito. Alam po namin, Lord, na hindi niyo po kami iiwan at ipababayaan man. Ang mahalaga lamang, Panginoon, na kami po, O Diyos, magkaroon ng takot sa inyo, hindi sa mga bagay sa mundong ito, kundi sa inyo, Panginoon. At kami lamang, O Diyos, ay patuloy na manatili po sa inyo, Lord. At patuloy po, Panginoon, na makita ho namin ang inyong pagliligtas sa amin, Lord. At alam po namin, O Diyos, na kayo po ang siyang nakikipaglaban para sa amin. Salamat po na marami sa katagumpayan, Panginoon. Salamat sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Salamat sa inyong pagliligtas sa amin dito po sa temporal naming buhay sa lupa. Salamat po, O Diyos, sapagkat kahit kailanman, Panginoon, ay hindi po kayo nagbabago. Patuloy niyo pong dinidinig ang aming mga pananalangin. Patuloy niyo po kaming pinuproteksyonan. Patuloy niyo po kaming pinapatatag, pinapasigla, pinapalakas. Salamat po, Diyos. Panginoon, nawa, saan man kami pumaroon, Panginoon, meron po kaming paninindigan na kami po, Panginoon, ay mananampalataya niyo. Na kami po, Panginoon, ay tunay na Kristiyano. Na kami po, Diyos, ay inyong anak, Panginoon. Salamat po na marami, O Diyos. Nawa, ang aming pananampalataya ay patuloy niyo pong dagdagan. Iangat ang antas ng aming pananampalataya. Iangat niyo rin po nawa, O Diyos, ang antas ng aming pamumuhay. Ng aming mga buhay, O Diyos, nawa, karapat-dapat po sa inyo. Batin niyo po, O Diyos, na kami po'y nasa laman pa lamang. Kaya kailangan namin ang inyong gabay, ang inyong patnubay, ang inyong pagtuturo sa amin, O Diyos, sa inyong mga salita. Salamat po. At dinadalangin po namin sa inyo, Panginoon, ang bawat kapatid na patuloy po na naglilingkod sa inyo. Dinadalangin namin ang mga kapatid na tunay, totoo, at buong puso na naglilingkod sa inyo, Panginoon. Patuloy mo po nawa silang pagpalain.
Patuloy niyo po nawa silang pangunahan at basbasan ang kanilang mga buhay. Na sila po, Diyos, ay patuloy po na makamtan, Panginoon, ang inyong promised land. Salamat po, Diyos. Sa mga kapatid, Panginoon, na nag-face-to-face worship, sa mga kapatid na nag-virtual worship, Lord, patuloy mo kaming lahat nawa pagpalahain po, Diyos. Gayon din, namin din po dinilangin po sa inyo. Sa amin pong 10th year Thanksgiving, Panginoon, this coming June 16, Lord, nawa, kayo po nawa ang siyang manguna, na ang gawain, Panginoon, maging maayos po at maging matagumpay. Na ang hangarin po ito, Panginoon, kayo po ay aming dakilain po rin po siyambahin. Sama-sama po kami, Panginoon, na pasalamatan ka dahil sa inyong kabutihan. Nawa ang inyong church sa lugar na ito ay inyo pong pagpalain. Inyo pong dagdagan, Panginoon, ang bilang. Inyo pong dagdagan ang antas ng pananampalataya. Salamat po naman amin. Kayo po din po nawa ang siya mag-provide ng aming pong mga pangailangan financial, Panginoon. Kayo po nawa ang siyang kumakatagpo, O Diyos. Alam po namin, O Lord God, na napakarami niyo pong pangako sa amin. Ang pangakong ito ay aming naranasan na inyo pong natutupad o natupad na, Panginoon. Kami po ay sumasampalataya, Lord, na kayo po ang siya mag-supply ng aming mga pangailangan. Salamat po na marami. Gayon din po, Panginoon, dinadalangin po namin sa inyo ang pamilyang Dominci, Lord. Mga mahal sa buhay, sila po nawa inyong i-comfort sa kanilang kapighatian ngayon. Nawa sila po magbalik po sa inyo. Maglingkod sa inyo, Lord, ng totohanan, ng totoo, ng tunay, galing sa puso. At nawa sila po, Panginoon, ay amin pong makasama sa paglilingkod ko sa inyo. Tunay nga po, na nakakalungkot, Panginoon, pagka ang isang kapatid, ang isang anak niyo po, ay mawalay po sa inyo. Sapagkat hindi naman po yun, Panginoon, ang nais niyo po sa kanila. Ang kalooban niyo po mapaayos, maging maganda ang aming buhay po sa inyo. Nawa patuloy niyo silang kahabagan at kaawaan na sila pong lahat ay aming pumuli makasama, Lord, sa paglilingkod po sa inyo. Salamat po na marami sa mga kapatid na hindi na po naglilingkod, nawa kayo po nawa ang siyang magpaalala sa kanila, Panginoon. Pagkaluban niyo po nawa sila ng isang pusong mapagpakumbaba sa inyo, Lord. Patuloy mo silang kinusin, Panginoon. Napakarami na po ang nangawala, Panginoon, sa paglilingkod sa inyo. Batid niyo po yun, Panginoon. Kaya wala po kami ibang magawa kundi ipanalangin po sa inyo. At sila po'y palakasin, pasiglahin ang inyo po mga salita. Patuloy nga po kayo ang siyang manguna, Panginoon Lord. Maging po sa aming mga kaloob, patuloy niyo po nawa itong basbasan, pangunahan, at patuloy niyo po nawa kilusin ang mga kapatid na patuloy po nawa tumulong sa inyong gawain. Ilusin niyo po nawa ang mga kapatid, Panginoon, sa iba't ibang lugar, iba't ibang dako, at ilagay mo sa kanilang mga puso, Panginoon, na ang kanilang mga tinutulong sa inyong gawain ay hindi nasasayang. Bagkus ito po, Panginoon, ay may pailaganap ang inyong mga salita. Magamit, Panginoon, sa iyong kalulatian, sa iyong kadakilaan po, Diyos. Salamat po na marami
Nawa, patuloy niyo po na pagpalain ng mga kapatid na patuloy po na tumutulong sa inyong gawain po, Diyos. At maging po sa mga kapatid na hindi pa po tumutulong, nawa, patuloy mo silang kilusin, Panginoon. Ipaunawa niyo po nawa sa kanila, Panginoong Diyos. Na sila po, Panginoon, ay hindi nawalan, bagkos magkaroon pa sila. Pagpalain niyo po sila kapag ka sila po, Panginoon, ay patuloy po o sila po ay magkaloob, magbigay ng galing sa kanilang mga puso para sa inyong gawain, Lord. Salamat po na marami, O Lord God. Tunay nga po, napakabuti niyo po at pangunahan niyo rin po ang mga mahal namin sa buhay, sa iba't ibang lugar, iba't ibang dako. Patuloy niyo sila ingatan, pagpalain sa mga kapatid na may mga sakit at karamdaman, nawa, bigyan niyo po nawa sila ng kagalingan po, Diyos. Salamat po, Lord God, for you, O Lord, all the glory, all the praises and honor. In the name of our Lord Jesus Christ, this we pray. Amen and amen. God bless you all.